Salamat. Si MJ Mondejar kasama sa panelist natin, no? Isang senior correspondent ng SMNI. So, we hope that the Filipinos won't forget this kind of type of debate na muling gagawin natin bago matapos ang campaign period na because of public demand and the clamor of the people, we will again plan another round of presidential debate na ganun po, imbitado naman lahat. Na kahit nasabi ko na yung sa loobin ko, kung ano nakita kong karakter, huwag po niyo ipagdamdam yun. Kasi sabi ko na nga, very candid ako magsalita. Ganun ako sa mga worker ko. Pag sinabi, ako isang leader ng Bansang Kariyan bilang appointed son. Pero we are highly organized all over the world. Huwag niyo sabihin na kami spiritual lang, walang nalalaman sa mga bagay na ganyan. We are a very highly organized group. At sinasabi ko sa worker ko, lalo na kung top-level workers, kung ano ang kamalian nila, kung ano ang dapat nilang gawin, very candid ako ganon. Lalo na kung ikaw ay tumatakbo bilang Pangulo. Ayoko yung Pangulong kulelat. Ayoko yung Pangulo na mas matalino pa ako sa kanya. Kailangan makita ko yung Pangulo ko, pwede kong ipagmalaki. Very candid ako. Pag sinabi kong hindi ko pwede ipagmalaki ito, pag sinabi ko naman na maganda yung track record niya, pwede ko ipagmalaki, tulad ng ating Pangulong Duterte, pinagmamalaki ko. Para nga sa akin, hero siya eh. Heroic ang lahat ng ginawa niya. Ganon ako. Wala akong bias sa mga bagay na. Ang gusto ko lang, tulad sa Bansang Kariyan, ang gusto ko dito, excellence. Kasi Panginoong Ama ating pinaglilingkuran. Kaya dahilan, efficient tayo, kailangan effective tayo, kailangan tayo ay excelente sa lahat ng ating ginagawa. Maliit na ministry o malaking ministry. Ganon ang pananaw at paningin ko. And I am a very good judge of character. Pag ang character mo ganito, hindi ka pwede sa leadership. Hindi pwede sa leadership ang mga mahinang loob. Lalo na presidente, hindi pwede mahinang loob mo. Na pag hindi ka pinapalakpakan, uurong ka. Wala. Para sa akin, that is a very low kind of character. Hindi pwede yun. Kailangan para kang si Winston Churchill. Binomba ng Germany. Pero tumayo siya, halos ng kagiba-giba na lahat ng building sa London. Nasa underground na lang sila. Anong sinabi niya? Tumayo siya. We will fight. Saan man, bundok, sa daan, sa lahat, hindi tayo susuko. Lalaban tayo. Ganon. In the face of opposition, you should not cower. You should not cower. Doon ka lalong tumapang. Ako, tingnan niyo, lalo akong inaakusahan, lalo akong umiinit. Lalo akong sinasalubong ang mga torpedo ninyo. Lalo na yung pananakot ng NPA na yan, na paluluhurin ka, tapos lalagyan ka ng baril dito. Nakuha niyo yung gawin sa akin yun. Pag ako tinatakot ako, lalo akong nagliliyab ang puso ko sa loob. Lalo na kung injustice ang ginagawa sa akin. Tulad nitong, hindi ko na nababanggitin, itong huling pinopost nila sa akin. Kasinungalingan yan, ha? Kaya hindi na ako magalaw-galaw dito. Kasi kasinungalingan yan, eh. Yung nagkamali dyan, yung nagpost niyan. Yung nagkamali niyan, yung naglagay niyan. Nagkamali yan. Kala niyo kung otoridad siya, hindi siya nagkakamali. Kamali yung ginawa nila. Kaya sila napapahiya ngayon. Kung todo ninyo ako inaapi at ino-oppress, lalo akong iinit sa loob. Ganon ang hinahanap ko sa leader. Ganon ang hinahanap ko. Hindi siya parang nagtatampo, natatakot, at cowering in fear, tapos that's not the kind of leader I want. At hindi vindictive ang leader. Marunong siya, fair siya, and just siya. In good faith, in-invite ka, tapos i-insultuhin mo yung nag-invite sa'yo.
Ano man yung bangayan ninyo kung walang personal. Oh, meron. Kung hindi ka lang tumatakbo na presidential candidate, I will never even look at you. Hindi kita imbitahin. Bakit sino ka ba? Oh, at alam ko naman ang intellectual capacity mo. Oh, pero, ganoon pa man, I'm fair. I'll give you the chance to prove to the Filipino people that you are up to the job that you are applying for. Oh, hindi ka na nga up to the job, vindictive ka pa, maging diktador ka katagalan. Galit eh. Galit, vindictiveness. Hindi pwede sa naging pangulo ka, umarap ka sa sitwasyong ganyan. O, pagkatapos, galit ka. Sige, bombahin mo na yan. O, wala kang assessment, wala kang fairness. Dahil vindictive ka. Hindi pwede sa presidente yun. At hindi rin pwede nangi-small ka ng tao. Sino bang nanonood sa SMNI? O, kargado rin yung sagot ni Isko. O, sabihin mo na lang na hindi ko pwedeng i-cancela kasi ang aking mga schedule. Tapos, pero kargahan mo, tulad nito, kinakargahan nila, I will judge you according to the character that you are showing. Like Hermogenes Esperon is saying, your character shows. And how you become president, if you are like that, how will the Philippines fare kung ganun ka sa iyong mga disposisyon? Ang importante yun, disposisyon mo. Kasi pag presidente ka, problemang hinaharap mo, opposition lahat yan eh. Oh. In the face of opposition, what will you do? Ako, pag na-presidente ako, hindi ko pupunta doon sa palagi akong pinapalakpakan. Pupunta ako doon sa mga bottleneck ng ating development. Anong bottleneck ng development? Bakit di tayo nagde-develop? Puntahan ko yun at isusolve ko yun. That is how we are in the kingdom. Kung anong bottleneck, pinupuntahan namin yun. Sinusolve namin. That's why, if we succeed like this, it's not because of who we are. It's because of the wisdom God gave to us. So, salamat sa ating assessment. At muli, sa susunod, panalangin natin na masasatisfy ang ating taong bayan sa susunod na round ng presidential debates sponsored by SMNI. Father.